Ang paglalakbay ng buhay na nilalang sa materyal na mundo mula sa Bhagavad Gita 15.8. Ang buhay na nilalang sa materyal na mundo ay nagdadala ng kanya-kanyang mga pananaw o pag-unawa sa buhay mula sa isang katawan patungo sa iba, gaya ng hangin na nagdadala ng mga samyo o amoy. Kaya't siya ay tumatanggap ng isang katawan at muli itong iniiwan upang kumuha ng panibago. Paliwanag, ang nilalang, jiva, ay tinutukoy bilang isvara. Kung nais niya, siya ay maaring lumipat sa isang katawan na mas mataas na uri at kung nais niya sa mas mababa ring uri. Kapag dumarating ang kamatayan, ang kamalayan na kaniyang naihubog ay siyang magdadala sa kanya sa susunod na uri ng katawan. Kung ang kaniyang kamalayan ay naging katulad ng sa pusa o aso, tiyak na siya ay magiging pusa o aso. At kung itinutok niya ang kanyang kamalayan sa makabathala na mga katangian, siya ay magiging anyo ng isang bathala. At kung siya ay nasa kamalayan kay Krishna consciousness, siya ay ililipat sa Krishna Loka sa espiritual na mundo at sasamahan si Krishna. Hindi makatotohanan ang pahayag na pagkatapos ng pagkawasak ng katawan ay wala nang magaganap. Ang individual na kaluluwa ay patuloy na lumilipat mula sa isang katawan patungo sa iba at ang kanyang kasalukuyang katawan at kasalukuyang gawain ang pundasyon ng kanyang susunod na katawan. Isinasaad dito ang subtle na katawan na nagdadala ng konsepto ng susunod na katawan ay bumubuo ng isa pang katawan sa susunod na buhay. Ang prosesong ito ng paglipat-lipat ng katawan at pakikipaglaban habang nasa katawan ay tinatawag na karsati o pakikibaka para sa pag-iral. Ang buhay na nilalang sa pagkuha ng isa pang materyal na katawan ay nagkakaroon ng tiyak na uri ng tainga, mata, dila, ilong at pandama ng paghipo na lahat ay nakapaligid sa isip. Sa pamamagitan ng mga ito, siya ay nagtatamasa ng isang tiyak na hanay ng mga bagay ng pandama. Bhagavad Gita 15.9. Paliwanag, sa madaling salita, kung ang nilalang ay hinahawakan ang kanyang kamalayan ng mga katangian tulad ng sa mga pusa at aso, sa kanyang susunod na buhay siya ay magkakaroon ng katawan ng pusa o aso at mag-e-enjoy. Ang kamalayan ay orihinal na dalisay gaya ng tubig, ngunit kung ihalo ito ng isang tiyak na kulay, magbabago. Gayon din ang kamalayan. Ang espiritual na kaluluwa ay dalisay, ngunit ang kamalayan ay nagbabago ayon sa kaugnayan nito sa materyal na mga katangian. Ang tunay na kamalayan ay kamalayan kay Krishna consciousness. Sa makatuwid, kapag ang isa ay nasa kamalayan kay Krishna, siya ay nasa kaniyang dalisay na buhay. Ngunit kung ang kaniyang kamalayan ay nahaluan ng uri ng materyal na pag-iisip, sa susunod na buhay siya ay mabibigyan ng katugmang katawan. Hindi kinakailangang siya ay muling magkaroon ng katawan ng tao. Maaari siyang magkaroon ng katawan ng pusa, aso, baboy, demigod, o isa sa maraming anyo, anuman isa sa 8,400,000 na species. Bhagavad Gita 15.10, ang mga mangmang ay hindi maunawaan kung paanong ang isang buhay na nilalang ay umaalis sa kanyang katawan, ni hindi nila maunawaan kung anong uri ng katawan ang kanyang tinatamasa sa ilalim ng impluwensya ng mga katangian ng kalikasan. Ngunit ang isa na may mga matang hinubog ng kaalaman ay nakikita ang lahat ng ito. Haribol.